Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Para sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong ika-12 ng buwan na Oktubre, nasa ikalawang linggo na po tayo ng ating buwan at welcome po tayo sa ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon at inaanyahan namin kayo mag-like and share comment sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas at na Kalinga Hatid at tayo rin po ay napapanood sa Portabox at Digibox Channel 44 to 49, 45 to 49 at tayo rin po ay napapakinggan live sa 738 kHz. Ayan po. At syempre, nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office ang ating Secretary Dave Gomez, ang iba pa nating kasama siyempre sa Presidential Broadcast Service, ang ating Director Fernando Sanga, kasama yan ng ating Station Manager Sir Alan Alyanige at ni Sir Ray Sampang, at ng ating mga kasama sa technical side, Sir Orlo Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre, sa Philippine Red Cross, walang iba ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng ating iba pang Board of Governors at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng ating mga kasama yan ng mga mahigit 100 chapters natin nationwide, ng kanilang mga chapter administrators, Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, at napaka bilis ng mga pangyayari na itong nakaraang linggo, talaga nga namang mayanig. Masasabi nating mayanig yung nangyari nitong nakaraang linggo dahil talaga nga naman nagsunod-sunod ng mga paglindol. Pero bukod dyan, ating tatalakayin ito. Ito po yung importante dahil talaga nga namang yung bagyong dumaan bago itong mga lindol ay kailangan natin talakayin ano nung naging responde ng Philippine Red Cross dito at ano na yung kasalukuyang sitwasyon sa mga naapektuhan nitong bagyo at talaga namang hindi basta-basta yung mga tinamaan nitong mga nagdaang bagyo nito. At syempre bago yan, makakasama natin via Zoom ang lagi nating kasama po dito sa ating programa, Governor Corazon Alma de Leon. Ang ating Governor, magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon at uunahin ko yung message ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. na palagi siyang nagpapadala ng message sa atin. And sabi niya, our reflection for this Sunday, the 12th of October to 2025, while still sharing with the victims of the earthquake in Cebu and now in Davao Oriental, their pains and sufferings, and praying for them is on the theme God is Love. One of the best feelings
is waking up and realizing that we can be happy even without the things we think we need. Problems, hardships, and misfortunes may still meet us in the course of the day, but God will give us the faith, the hope, the power, the strength, and the spiritual fortitude to endure, to survive, and yes, even to smile. With God's love, everything comes out perfectly all the time. So we come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. To God be all the praise, honor, and glory. Maraming salamat kay retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. for giving us that opening statement. At dahil nasabi mo nga ang nangyari sa ating bayan, ang pag-uusapan natin ay Opo. Typhoon Opong, PRC operations, and of course yung earthquake na nangyari na sa atin. Opo. Ang guest natin ay si Miss Griselda Longa, Si Ma'am Ising. Manager, Disaster Management Services, at si Miss Marie Jane Oximer, Administrator, Philippine Red Cross, Masbate City Chapter. Greet ka muna, Griselda. Si Ma'am Ising. From our At bagamat may sakit po yan, tayo ay binigyan ng paanya. Ma'am Ising, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Ay, hello po. Magandang hapon po, Gov Cora, and sa lahat po ng nakikinig po sa ating Radyo Pilipinas for the Red Cross po na kalinga hatid ng Red Cross po. Ang unang tanong ko sa iyo bago pa dumating ang mga Typhoon Opong, paano kayo naghanda ng Philippine Red Cross ngayong katatapos lamang dumaan ang Super Typhoon Nando? Apo. Gov Cora, thank you, no. Actually po, hindi lang po Nando yung pinaghandaan po natin, but before Nando, meron pa po tayong Milagros na tinatawag na bagyo. So during Milagros po, Nando, Opong, hanggang Paulo, yan po, minonitor po natin yan at talagang pinag-prepare po natin yung ating mga chapter, no, in terms of kanilang mga volunteers. Alerted na ba yung ating mga 143, yung mga watchers sa mga ilog, sa mga tulay, sa mga evacuation center, yung mga assets po natin, mga food truck, yung mga ating rescue boat, yung ating mga water tanker, pina-ready na rin po natin yan. And dahil nga po, ang forecast ng ang forecast ng mga bagyo ngayon ay super typhoon, typhoon category, mamalakas, may posibilidad po talaga na masira yung ating mga telekomunikasyon. So, pina-ready na rin po natin yung mga Starlink, sat phone, radyo po natin. And dahil bagyo po ito, malaki po yung possible na pinsala ng malalakas na hangin. So, talagang niready din po natin yung mga drone po natin. So, kaya po tayo nakuha ng mga magagandang photo para makita agad may malaki bang impact sa ganitong probinsya or not dahil nagpalipad din po tayo ng ating mga drone. So, ginamit po talaga natin yung ating formula po sa Red Cross volunteers. Naka-ready na ba yung mga assets? Naka-standby na ba? Yung mga ating telecommunication ay install na ba para pag may immediate na impact, may immediate na responde is magagamit po natin itong mga assets at mga volunteer na mobilize po. Okay, kasi bukod sa typhoon, we've had several earthquakes. In fact, ito yung parehong pag-uusapan natin. So, sa kasalukuyan, ano yung kasalukuyang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Opong? Can you give us a feedback on that? Opo, no. Yung in terms po ng Opong po, Gov, isama ko na ang Nando, no? Kasi yun Yes, po go yung ahead. Yes. dalawang bagyo talaga na may impact po sa Super. atin. Andito naman po si Ma'am MJ, ang ating CA ng Masbate. Talagang makakapagkwento po kung anong nangyari po sa Masbate. Pero in terms po ng Opong po, ang pinaka naapektuhan po na probinsya po dyan ay Cagayan. Doon po talaga nag-hit yung ating bagyo na Opong. Pero specifically po sa Calayan Group of Islands. Pag sinabi pong Calayan Group of Islands, nandun po ang Babuyan, yung isa pang mga isla and Calayan Island.
talagang malayo po, no? Almost 7 to 8 hours po ang binabiyahe galing Apari. And then additional 5 hours pa po papuntang isla. So yun po yung pinaka-apektadong lugar. And based po sa mga reports hanggang ngayon, walang kuryente. Mahirap po ang signal, wala po talagang telecommunication po doon. Ang gamit po nila doon ay Starlink. And then, minsanan lang din po ang biyahe ng ferry kasi dahil nga po amihan ngayon and then yung for the past weeks po is tuloy-tuloy ang bagyo. So, nahihirapan po talagang magbiyahe papunta sa mga isla. So, yun po yung mga sitwasyon po natin ngayon. So, ang PRC naman po ay agarang nag-ready for deployment doon sa lugar na Calayan, kaya po tayo ay may responde po doon sa isla. And kagandahan po, no, mayroon po tayong Red Cross 143 tsaka mga RCY advisor sa isla po, no, kaya nakakuha po tayo kagad ng report. Nasabi po nila sa atin na walang signal dito, gamit nila ay Starlink, walang kuryente, ito ang dami ng bahay na nasira. Yun po ang kagandahan na may 143 po tayo on the ground kahit hindi po tayo nakakapunta. Meron po tayong volunteer na nagre-report ng situation para makaredy po tayo kung ano po yung mga dapat po nating dalhin pag tayo po ay pupunta sa isang lugar. Nandito na ang ating administrator ng Philippine Red Cross Masbate City Chapter, si Marie Jane Osimer. Oximer. Siguro siya ang mag-uulat. Ano ba ang naging epekto sa Masbate? Kasi katulad ang Masbate, paano ba nararating ang Masbate? Go ahead, Mary Jane. Magandang hapon po, Yeah. Ma'am Cora, Si Ma'am at MJ. kay Ma'am Ising, at sa lahat po ng mga taga-subaybay po ng Kalinga Hatid ng Red Cross. Yes. So, nung September 26 po ay ah, naramdaman ni Masbate, ng probinsya ng Masbate, yung hagupit ni Typhoon Ophong. So, actually, for a longest time po, ito po ang isa sa mga naging pinakamalakas po na bagyo na naramdaman ng Masbate, na direct hit po ang probinsya ng Masbate. Noong mga nakaraan pong mga taon, ang mga bagyo ay, kumbaga po ay daplis-daplis lang po ang nangyayari sa amin. Pero this time po ay talagang direct hit po. So, ang dumaan po si Opong, 2 beses po siya naglandfall sa probinsya ng Masbate, which is sa Palanas po at sa munisipyo ng Milagros. Pero halos buong main Masbate Island at buong Ticao Island din po ay nagkaroon po ng mga severe damages or impact dala ng bagyong Opong. As of now po, actually, marami pa rin pong mga munisipyo at mga barangays ang wala pa pong kuryente sa ngayon. Ongoing po yung restoration. So marami po talagang mga kabahayan ang nasira sa Masbate. In fact, ang atin pong out of 550 barangays po ng Masbate, 539 po dito ang apektado po sa amin. Kami po ay nagkaroon ng 23 na unfortunately po mga casualties, at nagkaroon tayo ng 15 na mga injuries. So ito po ay most po ng mga casualties natin ay dala po ng mga pagkatumba ng mga puno, dala po ng malalakas na mga hangin. So ang dami rin po tayo mga kabahayan na nasira. So as of last count po namin ay mahigit po 20,000 ang totally damaged sa probinsya ng Masbate at nasa lagpas 50,000 po ang partially damaged na mga kabahayan. Nako. And sa mga infrastruktura po, marami pong mga schools ang mga nawala ng mga bubong, maraming natumbahan ng mga puno rin po. And sa agrikultura po ng Masbate ay malaking dagok din po siya, lalo sa mga farmers natin and mga fisher folks, kasi yun po ang main na mga agriculture, yun po yung main economy ng Masbate, maliban po sa mining, fisheries and agriculture din po. So malaki-laki din po ang damage na iniwan ng bagyong Opong sa probinsya ng Masbate. Ilan naman ang naging evacuation center? Kasi yan ang palagi nating measure sa mga naapektuhan na kinailangan dalhin sila sa evacuation center. Ano nangyari sa Masbate sa mga evacuation center? Sa ngayon po, ma'am, ngayon po ay wala na rin po tayong mga active na mga evacuation centers. Ang naging evacuation lang po talaga is during the kasagsagan ng bagyo
Pero kadalasan po kasi dito, ma'am, sa probinsya ng Masbate, pagka lagpas ng bagyo, kumalma lang po ang hangin at wala na pong ulan, ay agad naman pong bumabalik sa mga kabahayan. Although as of now, may tatlo na lang pong evacuation center ang active, gawa nung most po ng mga affected dito ay wala pa po talagang mapagbalikan. Pero iilang pamilya na lang po. Ngayon po, simula po nung isang linggo ay bumabalik na po sila sa kanilang mga kabahayan. People are starting to repair the damaged houses. Kahit po patagpi-tagpi lang po muna ng mga damaged na mga yero nila. May mga mangilan-ngilan na rin pong mga agencies na nagbibigay ng assistance. Kaya kagyat na lang po, konti na lang po ang naiiwan po sa mga evacuation center po natin. Ngayon po, 3 na lang ang active. Paano naman nagresponde o kumilos ang inyong mga 143 volunteers? Siyempre, kara-karaka dapat may panawagan kayo para sa mga 143 volunteers. Anong naging karanasan ninyo tungkol dito? Opo, Ma'am Cora, in fact, bago pa po tumama ang bagyong Opong ay nagre-report na po yung ating mga Red Cross 143 volunteers at agad din po natin itong nire-report sa ating Operation Center at sa National Headquarters. Sila po ay nag-report ng mga sitwasyon nila sa kanilang mga lugar. Unfortunately po, nung nagkaroon na ng impact ng bagyo, marami po talaga ang nawalan ng signal kasi at nawalan din po kami ng kuryente. Halos blackout po ang buong Masbate. Kaya after po ng impact, medyo nagkaroon na po kami ng mahirap na pakikipag-communicate sa ating mga Red Cross 143 volunteers. Pero yung mga mangingilan-ngilan po na nakaka-access sa signal at nakakapag-charge sa kanilang mga munisipyo, nagsisend naman po ng mga reports ng mga damages sa kanilang mga lugar po dito sa ating probinsya sa Masbate. So, bali hindi kayo nagkaroon ng earthquake? Bagyo lamang nangyari sa inyo? Opo. Naramdaman din po natin yung lindol na nangyari po sa Cebu. Cebu, opo. In fact, nung earthquake po na yon ay agad rin po kaming nag-dispatch ng ating ng ating emergency medical services na pumunta po sa hospital para po tumulong or tingnan kung meron po bang evacuation. Ang naramdaman po namin, Ma'am Cora, yung shaking lang po. Medyo tumagal lang po siya ng around 30 seconds. Pero fortunately po, wala naman pong mga naging damages ang earthquake. So kami po ay nakaantabay lamang sa Masbate Provincial Hospital para tumulong kung kailangang mag-evacuate ng mga pasyente nung gabi pong yon na nangyari po yung earthquake sa Cebu. So I think blessing na hindi kayo tinamaan masyado. Babalik tayo kay Criselda, no? Kasi anong natutunan nyo? Well, of course, sa bagyo, alam na natin yun. Ano yung mga naging challenges ninyo sa inyong hinarap at paano ninyo nasolusyonan? Of course, yung una yung typhoon na inulat, pero alam ko aktibong-aktibo ang ating chairman at secretary general sa earthquake Cebu at of course sa Davao din, no? Kaya siguro matatagdagan mo yung ulat mo yung challenges sa Philippine Red Cross. Monitor ko yung aksyon na ginawa ni chairman sa pag-set up ng tents para magbigay ng emergency shelter sa mga naapektuhan ng earthquake. Go ahead, Chris. Opo, thank you, Gov Cora. Ulitin ko lang, Gov Cora, no, yung ating bagyo po, no, dalawa po yung major operation po natin. Una po yung Nando, yun po yung sa Calayan Island sa Babuyan area. And then ito pong sa Masbate, yun po ay Opong. So dalawang area po yun, isang extreme North Luzon tsaka isang Southern Luzon area. And then balikan ko po yung sinabi niyo po na earthquake operation. Yes po, no. Multiple areas na po tayo for the earthquake, no. Nauna po ang Cebu na medyo malakas po talaga ang impact po sa Northern Cebu, Bugo, San Remigio, Daan Bantayan, and other area po, no, including Medellin. And then po ngayon, meron po tayo sa Davao, and then kagabi po, meron din po tayong Surigao, and then iba't iba pong areas na ka-experience ng medyo malalakas na earthquake situation. So, yung mga naging challenges po talaga natin ngayon, no,
not only in typhoon and earthquake, talaga yung mga tao po, no, nawawalan po sila ng tirahan. Kung bagyabuan po yan, nasisira ang kanilang bahay. Same with earthquake, pag nasira po yung bahay nila, they need to stay not only in the evacuation center, but sa labas po ng bahay nila kasi unsafe po yung mga facility. So ngayon po, si PRC po, as you mentioned, nagtayo po tayo ng tent area or tent city. So nag-install po tayo dyan ng mga more than 100 tents na po, no, sa iba't ibang munisipyo, but specifically munisipyo ng Bogo at Medellin. So dyan po tayo nag-set up ng tent kung saan talagang camp po siya. Meron po siyang mga tent na tutulugan ng mga tao. May relief na po yun, hygiene kit, sleeping kit, tsaka jerrycan. May water station po yun, may mga water tanker, may hot meals, provision, and then meron din pong doctor on standby, mga nurses, kasi may health station din po. And then nagkakandak din po tayo ng araw-araw na child-friendly activities and psychosocial support. So yun po yung mga talagang complete set of intervention pag tayo po ay nag-camp. And then, in coordination po yan with local authorities and government po, no? Para yung ating efforts ay coordinated din po. Hindi lang po na si PRC ay nag-work, pero may role din po si government. So, dapat po, pag may operation, we are working together with our community and of course, local authorities. And then, one challenge din po na nakukuha po natin sa mga ganitong sitwasyon is yung mga possible na impact sa hospital. Dahil hospital po is one of the lifeline of the people po, no? Lalo yung mga vulnerable individuals na sila po ay nagkukuha ng treatment or ongoing po yung kanilang paggagamot sa hospital. Pero pag nagka-earthquake, kailangan po nilang umalis sa hospital. Saan na po sila pupunta? So si PRC po ay nag-deploy din po tayo ng mga medical tent kung saan ang medical tent na po ito ay meron din mga higaan, mga basic medicine, mga basic equipment na makakatulong po sa kanila habang inaayos yung ospital. Tayo po ay mga may medical tent na nakalagay po sa labas ng ospital para maging safe po yung pasyente. And continuous din po yung mga psychosocial support. So yun po yung mga karamihan sa mga challenges natin na talagang binibigyan po natin ng atensyon sa responde po natin. Yung mga shelter needs ng mga tao, yung mga psychosocial support, mga medical needs, and of course, hindi po mawawala yung water kasi one of the basic needs po talaga is pagbibigay ng tubig, lalo po yung maiinom. Pag may bagyo po, no, syempre, masisira yung mga water pipelines, makokontaminate. Pero pag may earthquake naman po, either wala po tayo makukuhaan ng tubig kasi nasira din po yung mga water district or water pipeline. So, we need to provide also potable water sa mga tao. And of course, lalo-lalo na sa mga hospital for them to continue yung operation. So, meron po tayong mga water tanker to deploy para mag-support din po sa water. So, yun po yung minamanage po natin as part of our operation. Gov Cora? Yes. Gov Cora, isa pa sa pwede nating idagdag sa sinasabi po ni Ma'am Criselda, ni Ma'am Ising, is yung epekto mismo doon sa tao. Yung mental ano po nila, emotional capacity dahil syempre nawalan sila ng bahay, nasira yung bahay nila, yung mga gamit po nila, lalo na doon sa mga bukod pa doon sa mga taong yung mga kasama nila ay nasawi, 'di ba? Tama po ba ako, Ma'am Ising? Anyway, ang nabasa ko ay mismo si Presidente ay kinongratulate si Chairman Gordon dahil sa tent cities na isang innovation na nakaresponde. And also, DSWD Secretary visited the tent cities and found out the needs of the Philippine Red Cross at na-acknowledge niya ang capacity. Chairman Gordon was there and Secgen Gwen was already there sa Bogo, no? And of course, si Vice Chairman Carissa Cascaluela also reported on the Calayan Island operations. Mahalaga kasi na ang presence ng Philippine Red Cross in all of those areas. At ngayon, ang katanungan ay
meron bang report ngayon na re-receiving ka? Wala naman po. Edison? Tayo nagbibigay daan sa mga paalala pero mamaya-maya po na ng konti at anuin lang po natin tong talakayan natin, Ma'am Cora. Concentrated tayo sa issue ng tungkol sa mga bagyo sa Opong dahil ang sabi po ng ating chairman ay hindi dapat ito makalimutan ng tao dahil ang tindi ng pinsala na tinamaan nitong bagyong Opong. Hindi lang po dyan sa Masbate kundi sa ibang lugar like sa Biliran at sa ibang parte sa Mindoro. Tama po ba ako, Ma'am Criselda? Opo, tama po, no? Ang PRC po ay hindi lang nagresponde sa area ng Masbate, but also we mobilize our team sa Biliran. Ang minobilize po natin diyan ay yung ating Leyte chapter. So nagkandak po ng assessment and nagbigay din po ng mga mental or psychosocial support sa mga grieving family kasi medyo marami din po ang casualties din po. Na-check din po natin na may damages po on water, but nakita po natin na nagre-respond din na po ang LGU at may kapasidad na po sila. So we let them address po yung need po ng water po doon sa Biliran. And then yung sa Mindoro naman po, pina-assess din po natin kung ano po yung pangangailangan doon. So nakita po natin na kaya na rin po siya ng ating community at ng chapter. So they manage na po yung mga initial response. Katulad na rin po sa Romblon. So ngayon po talaga ang pinaka-priority po natin sa ating Opong area ay Masbate kasi provincial-wide po yung kanilang impact at nakikita po talaga hanggang ngayon even their electricity are minamanage or nire-restore pa rin po. At ang sabi nga po ni Ma'am MJ, marami po talagang kabahayan ang nasira na kailangan din po talagang bigyan ng atensyon. So wala pang kuryente? Nag-mobilize pa rin kayo ng food truck? Oo. Diyan sa Masbate, Ma'am MJ? Ano po ang mga dyan? May kuryente na po ba kayo dyan? As of now po, as of update ng aming Maselco or Masbate Electric Cooperative, of the 300 plus na mga affected households dito sa main Masbate Island, 17% pa lang po ang lalagyan ng power. And primarily po kasi ang focus mo lang ngayon ay yung mga transmission lines. Actually, sa isang munisipyo like sa munisipyo po ng Balud, which is our tourist area, talagang nasa 200 plus yung natumba ng mga poles. So, ngayon po, marami naman po mga electric cooperatives na bumisita sa Masbate, nagtumutulong po. Pero even so, medyo mabagal pa rin po ang pag-restore. Gawa po na malaki-laki po ang pinsala. Ayun. So, base po sa report ng Maselco namin, yung mga pagpapower po hanggang sa barangay level ay maaari pong umabot pa po ng 1 buwan. Dito po sa city, out of our 30 barangays, 11 na po ang may power. Pero may ilan pa rin po tayong munisipyo na wala pa po talagang power, yung mga affected na mga So, in terms of response po natin, ang ating pong national headquarters under the direction of course, our Chairman Gordon, and of course, with Ma'am Gwen po, agad po nagpadala din ng humanitarian caravan for Masbate, nag-deploy po ng food truck and water treatment unit at water tanker. Since tapos na rin po ang emergency response phase, demobilize na po natin yung food truck, pero naiwan po yung elements at water treatment unit dito. Kasi po, even po before pa ng impact ng bagyo, isang problema na po ng Masbate ay ang tubig. Ang inuming tubig po ay mainly po galing sa mga refilling stations. Kasi may mga water district man po kami, pero pang domestic use lang po ang water natin, hindi pa po ito pang inumin. So, ngayon po na wala pa pong power ang probinsya or iilan pa lang pong mga barangay at munisipyo ang meron, yung mga refilling station po natin ay hindi po talaga masustain fully yung operation to supply drinking water sa lahat. In some instance, ang isang 20-liter na jerrycan ay umabot ng 80 pesos sa isang area. Whereas ang presyo lang po niyan dito ay 30 or 25 pesos. Kasi hindi naman po lahat ay agad-agad may i-check ng DTI para sa price control. Nagdadagdag din sila sa cost ng fuel para sa genset at minsan po nagbe-breakdown pa yung mga generator set, kaya
malaking tulong po talaga yung ating mga nakadeploy po ngayon dito na water treatment unit sa Masbate. In fact, ngayon pong nakapag na po tayo ng 110,000, nakapag-produce na tayo ng 110,000 liters na potable drinking water at 80,000 po ito ay na-distribute na po natin. At sa ngayon po, ongoing yung distribution sa 2 barangay pa po dito sa atin sa munisipyo ng Uson sa Masbate. Kasi ang palaging tanong dyan ano-ano yung mga natutunan ninyo sa dumaan na bagyong ito? How different ang operations ninyo? Dahil ang magiging challenge ninyo dyan katulad nung kahit na magbibigay kayo ng tubig, pero yung pagtaas ng presyo nakaka-apekto sa ekonomiya ng mga tao. So, paano nyo hinaharap itong challenges na ito? Kasi siguro dapat i-report, hindi naman dapat magsamantala yung nagbebenta ng tubig na palbasa kakulangan, tataas ang presyo. Of course, sasabihin ng mga tao, wala tayong magagawa. Hindi pwedeng sabihin wala tayong magagawa. Kailangan i-report ito na habang ang mga tao ay nagsasuffer, dapat hindi natin dagdagan ng kanilang suffering by adding pressure sa mga presyo ng mga pangangailangan nila. Ano na nangyari sa Masbate? Naayos na ba ninyo yung pagtaas ng presyo? Sa ngayon po, Ma'am Cora, yung DTI naman po ay nagmo-monitor din. So, nagkaroon naman ng price control. So, ang inalaw lang po ay ang 10 pesos maximum na dagdag. So, pero since hindi naman po lahat ay agad-agad maiikot, meron pa rin po talagang mangilan-ngilan na medyo nataas pa rin po ng presyo. However, yun nga po yung services natin na naibibigay, na nakakapag-deliver po tayo ng drinking water sa mga communities, ay laking pasasalamat din po ng mga tao dito po sa Masbate. Yung din po, natutunan talaga din natin dito sa experience natin with Opong is yung kailangan talagang, like for example, po may backup talagang communication ang probinsya. Kasi isa sa mga naging challenge din po agad ay ang pagbabato ng mga reports from the municipalities to our PDR, sa aming pong probinsya, sa PDR-RMC. Mabuti na lamang po dito sa atin sa Masbate chapter ay last year po ay nakapag-deploy po ng Starlink ang atin po national headquarters dito sa Masbate. So right away po nung kumalma na po yung panahon, nakapag-report po kami agad sa national headquarters about the situation, and immediately naman po nakapag-dispatch po ng response ang atin po national headquarters. Of course, ang din po natin dito talaga is, mas dito po talaga natin napapahalagahan yung ating mga volunteers on the ground, sa pagre-report, sa pag-mobilize. Yung ating pong mga Red Cross Youth ay isa po sa malaking tulong po namin sa manpower din po namin sa chapter. Kasi since wala pong pasok, halos 2 linggo walang pasok, bukas pa lang po halos mag-normalize ang mga classes dito, although alternative mode, delivery mode pa rin po kasi maraming classrooms ang sira. Marami pong tulong ang mga Red Cross Youth volunteers natin, and it's good to highlight them kasi din po, since October is Red Cross Youth Month, nagpapasalamat kami kasi yun po yung isa sa coping mechanism din po natin sa chapter to mobilize our volunteers and our Red Cross Youth. Cora, magbigay daan muna tayo sa ating mga commercial breaks at tayo ay magbabalik sa ilang mga paalala at meron po tayong panawagan para sa mga nais mag-donate sa Red Cross sa pagbabalik po yan ng ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital.
dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagpabalik po tayo sa ating programa at sa mga oras na to, nais nating manawagan sa mga nais tumulong. Sunod-sunod yung mga nangyari sa ating mga kalamidad. May bagyo, may sunod-sunod na paglindol. At syempre ang Philippine Red Cross ay nananawagan po sa mga nais tumulong, mag-donate. At ipa-flash po natin sa ating screen paano mag-donate sa Philippine Red Cross. Ayan po mga bank account natin. Meron po tayo sa BDO, meron po tayo sa BPI, at yung mga QR codes po natin. At talaga nga naman malaki yung mga pangangailangan natin dahil hindi lang po ito ang ating tatahaking mga kalamidad para sa taon. At syempre tayo din po ay naghahanda dahil sunod-sunod yung mga nangyari at kaya kailangan po namin humihingi kami ng inyong tulong para sa makatulong pa tayo dito sa mga natutulungan ng Philippine Red Cross. Okay? Gob Cora? Sapagkat Masbate, isa lamang probinsya, malawakan ang naging epekto, tanungin natin kay Chris, ano-anong mga nagiging challenges ninyo na hinarap noon at paano ninyo nasolusyonan yung mga challenges? Kasi mahalaga yung reporting na kara-kara malalaman natin anong naging epekto at yung responde ay kara-kara mapapadala din ng tulong. Chris, go ahead. Ising? Opo, no. Thank you, Gab Cora. Sabi ko nga po, no, importante po talaga yung komunikasyon. As sabi nga din po ni Ma'am MJ, dahil yung Starlink and yung ating mga satellite phone, yung mga radyo, yan po talaga yung naging sandigan po natin for immediate reporting. Tapos po, ang chapter po, meron din po tayong generator set na nagamit initially. So, dahil po walang kuryente, yung generator set din po yung naging kasangga natin for power. So, yan po yung dapat talaga i-establish po sa lahat ng chapter, sa lahat ng pasilidad na meron po tayong alternate source of power. Kasi, ang alam ko, yung mga nandun tayo operation sa Cebu, malaking operation na yun. Tapos, meron pang other areas. Kaya, kailangan ng deployment ng mga tao, deployment of our resources. So siguro ang tanong ngayon, paano naman tayo naghahanda ng mga chapter katulad ng Masbate kung sakaling may bagyo pa muli o possibility na disaster na darating? Ano yung kahandaan natin? Because we don't know really kung may mangyayari pa at kailan mangyayari ito. Go ahead, Mary Jane. MJ? Yes po. Yung ano po natin, Gov, is syempre po yung patuloy po nating
ng Red Cross 143 natin sa mga communities, yung mga volunteers natin on the ground. So, mahalaga po na meron tayong mga kasama na mga volunteers na maaring tumulong sa atin to report and to respond during disasters. Of course, kailangan palakasin pa rin yung capacity ng chapter, katulad po sa ngayon po, although may ilan po kaming na-train sa child friendly spaces or PFA, kailangan din po ng additional training for welfare like yung psychological first aid or PSP. Kasi iilan lamang po yung actors na nandito sa atin na skilled on PFA. And yung isang ano din po natin is, of course, si chapter po being a class D chapter, isang mahalaga rin po is yung syempre po yung support and tulong po na makukuha po namin mula sa ating national headquarters para po kami rin po ay makapag-responde dito po sa ating probinsya. I know we are really swamped with a lot of disasters right now, sunod-sunod, earthquakes, of course yung Nando meron pa po. So we hope that people will continue to donate to the Philippine Red Cross so that matulungan din po kami or mapaabutan din po ng tulong ang probinsya ng Masbate. Sa ngayon po talagang isa sa mga need dito is shelter, mga repair, yung mga kabahayan po talaga. Sa food ay meron naman pong sapat na response ang national government natin and of course our provincial government and the local LGUs and mga ibang NGOs, and this is the area where we think that mas may impact din po tayo, and sana po sa ating po mga donors ay sana po sila ay wag magsawang tumulong sa Philippine Red Cross so that we can also reach communities na nangangailangan po ng tulong. May mga local donors na ba kayo dyan ngayon na nagbigay, tumulong sa inyo, Ma'am MJ? Sa ngayon po dito sa chapter, actually po, yung mga donors po kasi ay may mga kanya-kanya ding mga sa chapter dito, wala po tayong mga food distribution since maraming agencies ang nag-conduct na po ng food distribution. So more on support po natin, like for example sa water distribution natin, we partnered with PDRRMC and the Filipino-Chinese Fire Brigade na matulungan po tayo sa pag-supply ng water na ipaprocess natin. So, yun po yung mga actions natin dito. Sa food truck po natin, the city government of Masbate also provided us with ingredients para makapag-serve sa at least 1,100 na tao noong October 1 sa hot meals. So may mga ganun din pong pumapasok na mga tulong po sa atin sa Masbate chapter. Gob Cora. What has been significant nung pinakita yung ating mga tent cities, no? Yung parang support sa mga pasyente kasi piniprevent mo yung pagkakasakit. Hindi mo prevent kapag kulang sa ospital at dahil sa earthquake ay hindi matugunan. At tamang-tama sa pagtatapos natin ay ano naman ang sa inyo na next time around kung meron, nakita nyong improvement in the operations na makatutulong. Certainly, more volunteers, more trained volunteers, certainly kailangan din natin. And then of course, facilities na hindi pwedeng merong mga facilities sa probinsya, ang chapter, pero hindi naman gumagana dahil nga walang kuryente o yung mga problema na hinaharap. Chris, gusto mo magdagdag kung ano yung preparation na ginagawa ninyo, paghahanda para ang chapters ay matulungan kung sakali may mga bagyo uli at posibleng disaster na dumating. Go ahead. Siguro, Gob, i-add ko lang po na we need to acknowledge that our volunteers is our manpower on the ground because the volunteer at the community level will help us po to gather information, to help us providing services and assist us po for implementation of assistance kung anong po yung needs sa barangay. Kasi sila po yung nakakaalam kung ano yung context ng barangay. It's just a matter of sending one message. This is our situation in the barangay.
it will help us po no, to lessen our time para mag-ikot-ikot sa buong munisipyo. So let's utilize and mobilize our volunteers. And ensure po natin na for the first 24 hours, chapter lang po talaga ang mamobilize or mag-ooperate within that number of hours. So we need to ensure the capacity of the chapter in terms of volunteer, assets, emergency telecom. So each of the chapter po no, must have its own capacity on that part. And Govcora, i-add ko na lang po, no, hindi lang po dapat si Red Cross ang nagre-ready, no. We need to ensure also that the community must be informed kung ano po yung mga dapat po nilang gawin. Nakikita po natin ngayon malalakas ang bagyo, malalakas ang mga earthquake. Opo. Siguro po sa bagyo po, no, we need to teach the community to evacuate yung kanilang mga boat. Evacuate po yung mga boat sa safe area pag nakarinig na po sila ng forecast. Yung kanila pong mga kabahayan i-strengthen po, lagyan po ng lubid, lagyan po ng pabigat para hindi po masisira yung mga bubong. And then of course, we need to ensure na pag sabi po si LGU na okay, mag-evacuate, mayroon tayong storm surge, may pagbabaha. Landslide. Kailangan po natin lumikas papuntang evacuation center para mabawasan po yung casualty. So yun po yung mga gusto po natin iparating to the chapters and of course to the community na dapat po natin magawa, no. Lessons learned na po yan. Mayroon na po yan mga evidence. So, yun lang po yung gusto nating i-continue. At ngayon nga po, Govcora, i-add ko na lang po, no. Based po na naman sa report ng World Risk Index, number 1 na naman po ang Philippines in terms of disaster risk. So, pangatlong year na po natin o pang-apat na year na po natin to. So, it's a realization again, no, that Philippines is a disaster-prone area. So, we need to be prepared. We need to be ready for any situation and incidents. Yun lang po, Govcora. Of course, without a doubt, under the leadership of our chairman, ay naipakita natin and the coverages, in fact, pag binabasa ko yung mga reports, updated kung saan tayo nag-ooperate at kung ano yung ginagawa. Sige, final words na tayo. Yes po, Govcora. Yes, ano? Final words na tayo at siguro sa susunod na linggo, Govcora, magbibigay focus naman tayo sa naging responde ng Philippine Red Cross dito sa naging lindol sa Cebu. At syempre, meron pong separate para sa Cebu at meron pong para sa Davao. At yung ating magiging kahandaan sa mga magiging paghahanda natin para sa sinasabi nilang the big one, paano tayo maghahanda dyan, Govcora. Yan ang bibigay daan natin. So, final words na muna, Bate. Si Ma'am MJ? Yes po, sa mga televiewers po, taga-subaybay po ng Kalinga Hatid ng Red Cross, kami po ay lubos na nagpapasalamat in advance sa mga tulong po na makakarating sa Masbate. Kami naman po sa Masbate ay committed po na lagi pong maghanda sa mga susunod na mga disasters. I know it's really unpredictable ang madalas na yung mga palakas na mga bagyo. So kami po ay naghahanda at patuloy naman pong palaging nakaantabay sa mga reminders ng ating pong chairman, Sir Gordon, at sa ating pong mga taga-national headquarters. Maraming salamat po, Govcora, for checking on us, sa pag-invite po sa amin sa program na ito, para po kami naman po ay makapaghatid din po ng balita about sa nangyayari po dito sa Masbate. Thank you very much po, and thank you din po kay Ma'am Ising. Yes. Go ahead. Ma'am Ising, final words po. Opo. Final words. Final words po, no. So I think the Philippine Red Cross will be ready and be prepared po for any disaster and situation po, no. We are requesting po our partners to continue to support us. You've seen in the PRC website, social media, all your donations is going po, no. So you can check how the Philippine Red Cross being accountable to all of the donations. So again po, thank you to all the donors who are still continuing and supporting the Philippine Red Cross services. And we again request to all of the partners to continue to support the Red Cross to assist po more number of families. Thank you, Gov. Okay. Govcora. Definitely magagawa natin
ang lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Kaya meron tayong Red Cross 143 at gusto natin always first, always ready, always there. And we've proven that in the case of the earthquake, in the case of the typhoon, and looking forward to continuously reporting to the public our accountability for the donations received, at naniniwala tayo na ang papel ng Red Cross will continue to be as an international humanitarian organization. We shall do our best to the best of our ability, at through the program ay may bahatid natin kung ano na ang nagawa ng Red Cross at ano pa ang hinaharap ng Red Cross. Maraming salamat sa mga nanood, nakinig sa ating programa. Till next Sunday, ang report naman natin yung nangyari sa earthquake, yung ating humanitarian caravan, at mahalaga na marinig ng mga tao kung anong natanggap na donation at iuulat natin ito. Yes, opo. Maraming salamat. Okay. At dahil po dyan, Gov Cora, muli tayo ay nananawagan sa mga naisa mag-donate sa Red Cross. As nais nating pasalamatan yung mga nauna na nag-donate sa Philippine Red Cross. Meron po tayong nag-donate noong nakaraan, ang Manila Bulletin, ang SEPI, ang Murata, at ang Singapore Red Cross ay nagbigay na rin po sa atin. At siguro marami pa po yan sa mga susunod na araw. At syempre, hinihikayat po namin kayo na patuloy po ang inyong pagbibigay ng donasyon sa ating Philippine Red Cross. Marami po tayong naisa matulungan para sa mga nangyaring sunod-sunod na kalamidad ngayon sa Pilipinas. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ngayong pong 12 na Oktubre. At susunod na po pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian, kasunod ng programa ni Mads Fernandez. Hi ma'am, magandang hapon. 6 na minuto bago mag alas 4 ng hapon.